everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana, ang iyong tinderang vlogger from Ligan City, Lanao del Norte. Ayan, so, hello sa lahat na aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Kamusta kayo? Ayan, sana po ay okay lang kayo. So, time check tayo. It's already 2:25 in the afternoon. Ayan, so today is December 4, 2024. So, sa lahat na aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers at saka sa aking mga commentators, thank you so much for supporting my channel. Dahil naka 1,000 subscribers na tayo. Ayan, pero hindi pa tayo pwedeng makasweldo dito, no, ni YouTube ni YouTube, kasi hindi pa natin na-reach yung ating 4,000 watch hours. So, kailangan ko pa ng 1,100 na watch hours. So, dyan sa mga subscribers at saka sa mga viewers ko, ayan, so, i-play nyo na lang yung playlist ko na mga videos about sari-sari store, kahit wag nyo nang pakinggan. Ma-reach ko lang yung aking 4,000 watch hours. Ang hirap niya, no? Ang hirap niyang anuhin, ang hirap niyang i-comply, kasi kailangan mo talaga siyang panoorin, at saka ang haba-haba, 4,000 watch hours. Oh my God. So, well, anyway, sa mga bago kong subscribers, hindi ka pa nakapag-subscribe, please to subscribe in my YouTube channel, and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded, lalong-lalo na doon sa mga videos ko na sinishare na may learnings kayong matutunan, tulad ng business tips, business ideas, at saka business experience na sinishare ko dito, tulad lang ng video na ito ngayon. Okay, so I am sharing with you guys my personal experience at saka sa mga nalalaman ko at natutunan ko na rin for selling Agri-Vet products for almost 3 years na, this coming December 18. Ala, magti 3 years na. Magti 3rd year anniversary na tong tindahan natin. Laban lang tayo kahit na ang dami-daming pagsubok. Ayan. But disclaimer, I am not an expert regarding with this. I am just sharing with you my opinion, personal experience, at saka sa mga natutunan ko. Ayan. So, let's talk about Agri-Vet products. So, ano nga ba yung Agri-Vet products? If ever na gusto nyo magtayo ng mga Agri-Vet products or agribusiness, ayan. So, panoorin nyo ang video na to dahil for additional knowledge and additional learnings na rin para matutunan niyo about Agri-Vet products, na if ever gusto nyong magtayo or nagpaplano kayo na magtayo ng agribusiness dyan sa lugar ninyo. Of course, number 1, ang dapat niyo i-consider is location. Preferably, dapat nasa highway. Kasi pag nasa highway kasi is accessible siya sa lahat ng customer. Huwag yung sa looban kasi limited lang yung possible customer mo. Pag nasa highway ka kasi, lahat ng customer is pwede bibili dyan sa tindahan nyo. Lalong-lalo na walk-in customer na may sasakyan tapos mag-drop by na lang dyan sa lugar nyo or sa tindahan mo para bibili dyan sa tindahan mo ng mga agri-products. Tulad dito sa amin, nasa highway kami, nasa tapat kami ng highway. So, if ever naman mga customer kami na nakasasakyan, mag-drop by na lang sila sa tapat namin, tapos kung ano yung mga kailangan nila. At saka, meron na akong customer na PWD. Okay, hirap siyang bumaba sa sasakyan niya. So, if ever bibili siya dito ng pagkain ng pusa, magpipipip mo na lang siya, tapos lalabas na ako, tapos kukunin ko na yung kung ano yung gusto niyang bilhin. Hindi na niya kailangan na lumabas pa ng sa kanyang sasakyan. So, isa yun sa mga advantage pag nasa highway kayo. So, you have also to consider dyan sa area or dyan sa location na napili mo, na meron ba talagang nag-aalaga dyan ng mga hayop na tulad ng mga manok, baboy, or ba kaya aso or pusa, at saka o di ba kaya isda, at marami pang iba, no? Hindi pwede yung porket na sa highway ka, ipipiliin mo na doon magbenta or magtayo ng negosyo, wala naman nakatira doon, wala naman nag-aalaga ng mga hayop, di ba? So, you have also to consider and research that one. Okay, next is capital. So, importante din to ngayon maglabas ka ng capital, kasi ewan ko lang ha kung meron ba talagang mga wholesaler na nagpo-provide ng consignment basis, pero I think wala. Kailangan mo talaga i-build up yung account mo na kaya mong magbayad. So, kailangan mong maglabas muna ng capital. Base lamang po yun sa nalalaman ko at saka experience ko. So, kailangan mo talaga maglabas ng capital. It's either 30,000 to 50,000. Okay na po yun. Actually, sa na-experience namin,
yung 50,000 na capital for agribusiness is napakaliit lang talaga kasi yung sako ng feeds is libo-libo yung presyo, di ba? Unlike doon sa grocery store na ang dami-dami at saka mura lang yung capital mo na kailangan mo doon at saka dami mo nang mabili sa 50,000 na capital for grocery or for sari-sari store. Unlike dito sa agribusiness na sa isang sako ano siya, lalong-lalo na pag 50 kilos, so magre-range siya ng 1,500 to 2,000 per sack yun ha. 50 kilos. So, kailangan mo talaga ng malaking kapital. Pero, 30,000 to 50,000 is okay na po yun panimula. Pero, pag alam mo na yung mga fast-moving item na pwede mong idagdag dyan sa inyo, edi pwede ka rin naman magdagdag ng kapital para sa agribusiness mo. Pero, kung marami ka talagang pera, edi 100k up. So, okay yun. Kompleto na yung tindahan mo, di ba? Pero, suggest ko, start small and then observe kung ano yung mga fast-moving item na mas madaling mabenta para mas madaling ma-dispose, di ba? So, next is yung canvas possible suppliers. So, mag-canvas ka muna ng mga possible suppliers dyan sa area mo kung ano yung pinakamura. So, canvas ka ng presyo sa retail price at saka wholesale price. Tapos, if ever mag-offer sila sa inyo ng wholesale price, so you have also to ask kung magkano yung volume or minimum volume na kailangan para maka-avail ka doon sa wholesale price na i-offer nila. Kasi, you have also to consider na kung yung bang supplier mo is malapit lang din sa inyo para mas makatipid kayo sa transportation or di pa kaya panggasolina dyan sa inyong sasakyan na gagamitin mo. So, next is purchases. Ayan. So, may location ka na para sa itatayo mong negosyo na agri-business. So, meron ka na ding pang-capital kasi marami kang pera, di ba? So, meron ka ng pera pang-capital. Next is may na-canvas ka na ng mga supplier na mura at makakatipid ka. Ayan. So, next is since nakumpleto mo na yun, so, saka ka na mag-purchase. So, guys, sa mga purchases na wag mo na kayong bumili ng bultuhan o madamihan kasi as first timer or ba kaya first time mo sa agri-business, so you have also to observe kung ano yung pinakamabenta na agri-product dyan sa lugar nyo. If ever malaman nyo kung ano yung pinakamabenta, so saka na kayo bumili na madamihan or ba kaya bultuhan. So next naman is yung pricing. Ayan. So pricing naman, yung ginagawa namin is yung markup margin namin na nilagay or binigay or presyohan namin per kilo is ano lang, nagdagdag lang kami ng per kilo ng 10 to 15%. Hindi namin kailangan na magpresyo ng mahal kasi sa feeds kasi dapat kailangan ma-dispose mo siya agad kasi once yung feeds na open mo siya sa sako or di ba kaya sa cellophane, kailangan mo siya i-dispose agad yan kasi pag once yung feeds na-expose mo na yan sa hangin, sa init ng araw, tapos samahan mo pa ng tag-ulan, ayan, so madali lang po siya ma-expire. Ayun, mag-iiba yung kanyang kulay, mag-iiba yung kanyang amoy, magpupulbos po iyan, tapos samahan mo pa ng bukbok, tawag namin dyan bukbok, yung insekto na maliit na kumakapit doon sa feeds na parang kinakain niya. So yun, kailangan mo talaga siya i-dispose. Dito sa amin 2 to 3 days dapat na siya, na-dispose na po namin yon. Tapos lang, mga 1 week pinakamatagal na yon. So dapat talaga i-dispose na namin yon. Tapos focus kami sa mga mabilis mabenta. Pati na rin po doon sa sa mga gamot. So fast moving item lang yung mga gamot na binebenta namin dito. Hindi muna kami nagbebenta ng yung hindi masyadong mabenta or minsan lang hinahanap ng mga customer namin kasi alam niyo na, paikot-ikot lang muna tayo. Ang mahal kasi ng puhunan ng mga agri-products, di ba? At saka pagdating naman po sa presyo per sako, yung na-add namin na markup margin per sako is 3 to 4 to 5%. Depende po kasi sa klase ng feeds. So 3 to 5% lang po yung markup margin namin per sako. Magre-range lang po yan ng 50 pesos, 60 pesos hanggang 80 pesos per sako. So hindi namin kailangan mag-up ng 10% to 20% kasi sobrang mahal na, di ba? Ang laki ng puhunan tapos dadagdagan mo pa ng malaking markup margin. Hindi na yan mabibili sa sobrang mahal. So okay lang niyo 3 to 5% ata yun, yung equivalent nun. So okay na po yun. Okay na po kami doon. Basta yung aim namin is ma-dispose lang siya talaga agad, no? Pating naman po sa pagkain ng pusa, hindi naman siya madaling ma-expire. So kailangan mo lang talaga siyang i-tie up yung kanyang sako para hindi talaga siya mahanginan, para hindi mawala yung mga crispiness
yung pagkain nila. So, the question is, profitable ba ang pagbebenta ng mga agri products? The answer is yes! Profitable talaga siya, lalong-lalo na pag nag-focus kayo sa fast-moving item. Kasi, madali lang po yung maroroll nyo yung mga, yung kita ninyo. So, I'll give you any idea sa mga fast-moving item dito sa lugar namin ha, dito sa lugar namin. Kasi iba-iba naman tayo ng area at saka iba-iba din naman ang presyuhan per area. So, dito sa lugar namin, number 1 talaga sa pagkain ng manok is yung Galimax, tapos Integra, BEC, at saka yung mga crack corn, crack corn, tapos Thunderbird, yon, at saka marami pa, pero yung sa mga binanggit ko, yun talaga yung pinaka-winner. Lalong-lalo na si Galimax, BEC, yan, pinaka-the best, at saka number 1 yan. So, sa pagkain ng pusa naman is yung Whiskas, OC, at saka meron din silang Princess Cut, Power Cut. Power Cut yung pinakamahal pero mabenta talaga siya, no, kasi masarap naman kasi siya. Parang yung pag kumain yung pusa nun, parang tingin nila adobo na. Ayan, sa mga nabanggit ko, yun po yung pagkain ng pusa, at saka meron din po yung adult at saka kitten. Okay, you have to take note of that. So pagdating naman sa pagkain ng baboy, meron din tayong Ultra Pack, Pegrolac, ganyan. So you have also to consider that one. Number 1 talaga dito sa amin sa Ultra Pack pagdating sa pagkain ng baboy. Okay, next is yung pagkain ng aso. Okay, meron din tayong pedigree, tapos Derby, Nutrichang, Top Breed, ganyan. Yung mga nabanggit ko is ilan lang po yan sa mga brand na pagkain ng mga hayop or pagkain ng pusa, pagkain ng manok, pagkain ng baboy, at saka pagkain ng aso. Ayan, so meron din po tayong mga medicine, so you have also to consider that one. Kahit pa konti-konti lang, mga ilang stab lang talaga. Hindi kami nagbibenta dito ng per box kasi sobrang mahal talaga niya. Pero at least man lang, if ever may naghahanap, ay may bigay kami kahit ilang tablet lang, di ba? Mga nagbabalak na magtayo ng agri-vet business, so you have also to consider product knowledge. Kasi alam niyo naman, iba-iba yung iba-ibang klase yung ibebenta ninyo. Of course, kailangan niyo pong pag-aralan kung para saan ang klase ng ganitong produkto, kung ano yung pwede pakainin nito, para saan tong gamot na to, at ilang buwan ba talaga ang pwedeng pakainin ng baboy, manok, o ba kaya aso, at saka pusa. So, you have also to consider the product knowledge. Pag-aralang mabuti. That's it. Na-share ko lang din naman sa inyo, guys. Na-share ko lang din naman sa inyo kung ano yung mga nalalaman at natutunan ko regarding agri-vet products. So, sa mga nagbabalak, go ahead dahil profitable talaga ang agri-business. Okay? That's it. Na-share ko lang din sa inyo, guys. Thank you so much for watching my video, sa lahat ng aking mga subscribers. Kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe on my YouTube channel, and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded. Ayan, that's it. I'll see you in my next video. God bless, happy selling, and gracious everyone. Bye!